Praise the Lord. Salamat sa Dios nga ning gotloa. Ato nasabno nga mapadayon ang ato ang Bible study dinhi sa programatang The Sovereign Grace Hour. Kauban nining inyong higala Andres Junior. Sulod higala kita sa 30 minutos nga diin pamalandong sab kita sa mga pulong sa Ginoo. Pila na ka mga adlaw sab no nga di nato makauban si Attorney Lemel tungod kay sunod-sunod ang iyahang pag-atos korte. Doon na siya daghang mga kaso, no? Mga bista nga iyang gihimo tungod sa kadaghang kliyente nila sa ilahang law firm. Salamat sa Ginoo ni bisan sa kabisi ni Attorney Lemuel apan itugot sa Ginoo makahigayon gaypon siya share ka na to sa pulong sa Ginoo dinis to ang programa. Bote mo text tigala sa ato ang tulumanon na may mga questions if ever na text lang nining mao nga cell number nato sa smart nga 0918-54-84852 o kusab sa ato nga globe number nga 0995-2130-764. Happy birthday. Happy birthday. Una nga to sa ato ang Higsoon, no? Diring dapita, friend na to. Dinhing dapita sa dapit pastor. Dinhi sa Matina Playa, Davao City. Brother Joseph Bolo. Jo, happy birthday. Masa naman ka, no? Tayo makatigayon ka, ha? Bisitaw niya dali sa church sa mga pagsimba na to din. O kusap sa apo ni Pastor Nasara nga si Alex ga birthday ang mga bata karon. Hanggang pangkatuigan ihatag ninyo sa Ginoo o labi na gyud sa kang Alex nga makasinati yung tag salvation sa grasya sa Ginoo. Okay, sige. Ito ta sa pagampo. Ay mo kalimutan mga igsoon dali sa church nga dili Huwebes ang ato ang prayer meeting kundi karong gabi Miyerkules, ha? Dili ugma karong gabi ang ato ang midweek service and prayer meeting. Babes o kang Darius o kang Joan, kang AJ, kang Nicole. Og salamat sa pamilya. Salamat niya itong upat mong kataro ng ice cream na tagbog yun noon kasi tuningon nga nakit gud akong tutunlan pastor tungo sa kalami sa unya kabugno sa ice cream bitaw na iyong patong tigbaligya kuan babes ice cream kuha pa to niya nung kuan katong sudlanan yang usa ka buok usa ka tong kataro ba kung tagsa lang kaskop maka pwede na to sa 400 ka tao 400 ka tao nya kay hindi man kay tag sa kaskop ang tag-opat man po kaskop ang pangwaon sa ako kay lami lagi. Salamat ha again, no? Og sa tanang ato makaigsuonan ang nagdala sa inyohang mga gi-share nga mga blessings, no? As a way of thanksgiving ato sa Ginoo nga nahimong malampuson last Sunday ang ato ang gipatigayon nga Thanksgiving church anniversary og sa ato asab nga ika-31 nga katuigan nga programa ta dinhi sa radyo. Lord willing, next year kani akong ginaplanuhan hindi na to itunong og Domingo ang atong Thanksgiving akong ni sa Jesus Church na to at itunong og Domingo kay aron dili pud mabalda ang pagsimba sa uban natong mga kaigsuonan nga di bitaw makatambong. Hindi makatambong sa kung Domingohon na to sa Mala Sunday. Sunday mga missions na to, labi na sa mga lagyo, di katambong. So, itugot sa Ginoo, maning meetingan sa church. Masuggest na ako na Sabado siguro. Second week of November, niya, Saturday na to. No? Pero mag-meeting patana. O karong umabot nga Pitsa 30, maigsoon, nga bulan na sa Disyembre, mag-Lord Supper man ta, no? Atong pahibaluha, Sunday, November 30 this month, Lord Supper na to sa church, before ta mag-partake, mag-servisyo, mga around 5
So, merinda man ta alas 4. Alas 2, pasado, mag-meeting sa ta. Atong isugutan, daghang tag mga meetingan maigsoon. Umabot na to nga, coming na to nga Bible Conference. And then, ang ato ang Family Day sa Mayo. O usab, no? Ang atong Thanksgiving ulo bago pa ta sa next year, and then ang Youth Fellowship sa next year gihapon, pero mas mayan na nga maplanuhan nato ahead of time. Okay, so atong Lord's Supper karong Petsa 30, no, na sa gabi. O usab atong ginapahibalo, no, nga ang ato ang mga kaigsuonan during the pita sa Panabo, no, hinahinay nagtambak sa ato ang mahimong katukuran og tigumanan dinhi sa San Vicente, Panabo City. Kay sa pagkaroon naghapon taga-tigom sa panmalay nila ni Tatay Andres Ilambalay diha ta temporaryo, pero dugay-dugay ng temporary nga tigom manang patugol na tagtigumanan na to diha, no? Kapag sa pagampuhang matagbo ang mapanginhanglan, usab ang need sa mission dinhi sa Kantilan, no, Brother Kenneth. Then ang need sab sa mission din hindi pita sa Sagayin, no, naapay mga angay himuon na to ani, labi na kay ang iso ni Paskan Hipaso Ed Bungabong nagstay na sila sa lugar nga ilang napili. So daghang patag mga hisgutan maigsoon in line ni atong bulhaton. Sige, ato ta sa pagampo atong ipanugyan sa Ginoo ang tanang gimbuhaton karong adlaw, lakib na atong midweek service and prayer meeting karong gabi. Magapreta ikalipay na mo among langit nun, mahigugmao na mo nga Dios nga magaduol sa iyong mahal nga presensya this time, aron nga Lord, amo ikaw ang dahigon pasalamatan sa iyong kamayo kamatinman nun. Gadi akong pagampo, Father, nga i-bless ni mo Ginoo ang among Bible study karon, o usab Lord ang midweek service karong gabi, i-bless kini Ginoo. Sila sab ni Brother Ruben, isang Lourdes from Cagayan de Oro City back to Davao. Pray Father for their safety nga Ginoo, palay nimo sa tanang matang sa kadautan. Even sabi sa among trip by Friday, Ginoo, palay sa kami sa mga kadautan o Dios, tanang mga nagamaniho. Panalanginan mo Lord ang membership do sa church, mga kaigsuonan sa ilang mga trabaho, negosyo, panginabuyan, mga pagpanguma, o gabisan pagani sa mga naas balatian. Lord Father, I pray for your grace upon them, maluwi ka Ginoo, sa pagani sa anak nila Brother Erne o gisong Ludi, Jane, pray Lord for her recovery or sa may ginabati niya Ginoo. Pray Father God sa imong grace. And even Lord, sa kang Rachel, anak ni Brother Lingling, o soban pang mga naas balatian, extend ni mo Lord ang imong grace nga to kanila, even sa kang RP Lakaway karong first week of December pagawas sa nasod Lord. I pray Father, save siya o ang ilang business ni Mimi magapadayon Ginoo. Bless Lord ang nag-birthday karon sa kang kang Brother Joseph Bolo, pangatuigan natin mo kang Brother Joseph, o gabi sa pagani siyang health, even Lord sa apon ni Brother Nazara nga si Alex, sa tanan Ginoo na mo makaigsunan nga birthday karong adlaw o karong bulan. Father, i-bless ang mga pulong karon sa ngalan ni Hesukristo amahan mo gisalig gitugyan kini nga tanan. Amen and amen. Sige, kaigsoon, itutas ato nga paghisgot dinitas una book of Proverbs ata, Proverbio kunya niata sa kapitulo 15 atong mga schedule ako ning ano sa sabi na ato ang quarterly fellowship karong first week of December dinhi sa Gihing. Pero mga speakers, no, pansilipan niya na sige tulatan ninyo ni atong mahatag nga mga speakers. Proverbio 15 ta, mga igsoon niya, ang isugutan na to ang verse 10, no, kagahapon, where Solomon said, correction is grievous unto him that forsaketh the way. Bitaw, no, lisod kaayo alang sa taong naghimog di maayo, ang mga pagbadlong
sa mga taong dootan. Correction is grievous unto him that forsaketh the way. Sa daw, papait kayong pagsaway, alang di atong taong bibulag sa dalan. O katong nagadumot sa pagbadlong, mamatay man. Muna, itong naisgutan kagahapon. So, gina-remind ta higala. Ang sakay importante ng maminaw gitag mga instructions. Actually, karong gi-review na ko ning Book of Deuteronomy, na ako'y nabantayan ba. May ato asang isyasan ako ni kadali si Mike. So, sa di pa tama to sa landmarkism. No? Dari sa i-review na ko ning Deuteronomy. Kunya, na ako'y note gani din gihisgot, gi-emphasize na ako ang ingon din sa verse 25 sa Deuteronomy chapter 1. And they took of the fruit of the land in their hands and brought it down unto us. Brought us the word again and said, it is a good land which the Lord our God doth give us. Kani, gisaysay ni Moses, kadabitong dapit nga diin gisaad sa Ginoo sa mga Israelites nga mahimong ilaha, pero ilas ang palidang luna, yuta. So, nagpadala sila mga spy, no? So, karon pagbalik sa mga spy, ang gibalita lang, maayo ang yuta. Pero, ingon din it is a good land which the Lord our God doth give us. Notwithstanding, verse 26, we would not go up. Apa di mga to? But rebelled against the commandment of the Lord your God. And ye murmured in your tents and said, because the Lord ni ako nakita rin maiso, yun lamayo man ang yuta nga ihatag ka na to sa Ginoo, pero di ba ito o gyapon na maisoon yun tabang mayo ng Bible, pero ilang kong minawa na ayun na itong Bible study ta kuan sa inyo okay man na pastor, pero pastor busy kay ko wa sila kay balo ba sama sa Israel nga kung nahimo lang masinugtanon ang first generation nga nagawas gikan sa Ehipto, di lagi sila mga matay dito sa kamingawan. Kaya second generation naman lang ang nakasod dito sa Kanaan. Pero ang first generation maigsoon si Moses wagay kasod, si Joshua lag si Caleb maigsoon sa maong first generation nga nanghawa gikan sa Ehipto. May lagi ang pulong nila. It is good land. It is a good land which the Lord our God does give us. Mayo man. But, notwithstanding, ye will not go up. Dito sila mga to. Lagi na, mayo man yung pulong sige, pero, lisod kayo tumanong daw. Huwag sila kabaluhi galang nga. Ang pag-obey sa Word of God, mauni ang sekreto sa kalinaw sa kinabuhi. Ano sekreto? Daghang mahibaluan ni para ni karon sa tong nasod mga igsoon. Dihan kay mga kwartahan kay mga labi na mga dagkong opisyal sa itong gobyerno, grabe kwarta ba. Sinumbagay dito sa ilahang asang sumbagay, basta pati sa kwarta. Pero usa ka ingon pa sa usa ka professor, yun niya sa mga itong kwarta nila, may ilang kauno na nga busog sila. Hinuoy nagdala nila og kanabang kasamok, no? Mana din sa Bible itong gibasa ron, correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. Og may sugutan ako ning verse 11, hell and destruction are before the Lord, how much more then the hearts of the children of men. Now niya sa ato kang sa pulong sa Ginoo man nito atong gikotlo in Proverbs 11 at 15. Nasa ako'y gustong basahon mo igsoon gikan ni sa kang Warren Wiersbe gihapon. Yung dahil si Mrs. Buglo di tong Sunday, pastor nindot kay tong gikot ni mong saying kisa kito pastor ko as kisa ato gani ako na ito si Wiersbe dito Sir Lodi
Si Worsby dito nga yung pani Worsby quote, if you are going to live by faith, then expect your faith to be tested. Kung ikaw magkinabuhi des pagtuo, mag-expect yung ka, magdahong yung ka nga ang imong pagtuo pagkasulayan. Expect your faith to be tested. A faith that cannot be tested, can't be trusted. Ang pagtuo daw nga dili masulayan, dili kasaligan. Mana yung pani manunay tayo mga trials, mga pagsulay. Kaya dali makaiming Lord, tuoy ko nimo, salig ko nimo Ginoo. Salamat, salamat Ginoo ni. Dali kay pagsulti na. Dali ra kayo pero sige daw, ato dang tanawon. Kung pagabot sa pagsulay, mo barug bata. Mo na. Napailaing saying gyapon ni. Quotation ni kang Warren Worsby. He said, quote, trusting God means thinking and acting according to God's word in spite of circumstances, feelings, or consequences. Quote. Dinindot kayo gihapon. Ang pagsalig sa Diyos, maoy paghuna-huna o pagbuhat sumala sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, taliwala sa unsa may panghitabo, unsa may atong gibati, o unsa may mahimong resulta sa tuang desisyon o pagbuhat nato nini. May matuod nga pagsalig sa Ginoo. Sa daw, trusting God means thinking and acting according to God's word. Pag-obey, parehas ka ng kanang kasulunod bitaw, saad-saad pa nga, unungan ba ni mo ni si Kuan, kani si Dudong, o yes, pastor, unungan ako hantod sa kamatayon. Ikaw po inday, unungan ba ni mo ni si Dudong? Yes, pastor, unungan ako. Pag-abot sa panahon nga, naliob sa trabaho, nanggiaway na. Asa matong saad-saad nga, sa kalipay, sa kaharuhay o kalisod. Mag-inunungay. Sa kaharuhay radi ay, pero sa kalisod, wa na. Mana? Maayra kayo sa sulti. Maayra ka sulti, pero sa buhat, wa di ay. Manang kita, ang atong pagsalig sa Ginoo, according to Worsby, nining iyang gisulti karon, magpasabot ka na, nga trusting God means thinking and acting according to the Word of God, in spite of circumstances, feelings, and consequences. Amen. Praise God. Sige, mga isaw, natutas sa ato nga paghisgot din sa nabiyaan na to. Ato ning gibalik-balik ning doktrina sa kasimbahanan ni Ginoong Hesukristo. Landmarkism. Kasi Attorney Lemuel, doktrina sa grasya man siya, nag-discuss gani, kung ato na siyang mapaminawan pag-usab, itong ipadayon ito paghisgot na itungod sa regeneration o kining pagka-born again. Niilhanan sa taong na born again. Siya mag-discuss ato, akong ipadayon ning discussion na ito, may tungod nining simbahan or iglesias itong Ginoo. Now, kining Matthew 28, versikulo 19 o 20, mo ni ang usa sa mga teksto sa Biblia may ison nga nagsaad og perpetuity. Kasi ang perpetuity gani, minta nga doon ay perpetuity ang kasimbanan ni Christ. Meaning to say, nga doon ay walay bugto nga kasaysayan, sukad nga si Kristo natuko din sa iyang kapanahonan. Nya kamatuoran ni Higalat, okay ba, maningingo sa Biblia. Matthew 28, versikulo 20, where Christ said to the church, I am with you always. Sa Old English, no? Always. Magauban ako kanyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Amen. So, wag yo'y
Yung to higalang si Christ mibiya iyang gitalikdan ang iyang iglesia wala gyud. Iya gyud ang giubanan higala bisan pag persecute na. Unya mo lagi na mo igsuon, no? Mulhaw tayo man gyud ang mga katawhan sa Ginoo. Mao nang dito sa atong gibasa the other day to no. Ato sa buhat noy bibitaw. Hibulong ka usa lang iglesia sa Jerusalem. Nya sa dihang gilutos ni katibulaag sila ni Sigwali nya sa giyon dito. After sa pagkakabig ni Saul of Tarsus kay siya man maoy maisugong nagluto sa iglesia sa Jerusalem. Sa inihitabo giluto siya on his way to Damascus. There at Damascus he was converted by the Lord. Kita ni mo ang grace sa Ginoo, no? Ikabig si Saul. Niya sa dihang nasave na si Apostol Pablo o di pa to si Apostol that time, di at buhat no ibina. So dihang nakabig na siya, naagyoy kabaguhan ang taong basta tiureng na naluwas. Doon nagyun ay kabaguhan ni Gala. Sabi atong makita sa kabaguhan ni Saul. Before niya or rather after niya malutos ang iglesia sa Ginoo niya siya na po'y gikabig sa Dios. Siya ito makita sa taong kinabig sa Ginoo. Usa ba yan kinabuhi igala? Imagine persecutor sa church after his conversion, his salvation ni Paul. Nahimo na sa inong magwawali na ginashare niya ang truth. Magina ang namaghihigalay kanabang bunga nga makita sa taong tinuray nga naluwas. Man kita buklenta nga na-save ta. Ako na-save man ko pastor kaya akong gidawat si Kristo. Kunya kung malagi ito maghabalik kag sabungan. Panag saragod. Inom-inom malagi ka, hubog-hubog malagi ka. Nasugal man lagi gihapon ka. O diba, chicks darit man lagi hapon. May nausab. Dili na mo higala ha. Ang tao nga gikabig sa Ginoo ang Dios ha. Ang Dios ang magkabig. Dili ang pastor mo'y nagkabig. Dili kay tao mo'y nagkabig kung dili Ginoo. Munang kanang atong mga loved ones, mga minahal sa kinabuhi, sakop baka sa pamilya or mga relatives na to or mga friends, nga pang masave, ang atong mahimo, sharehan na sila sa pulong sa Ginoo, then back upan sa mga pag-ampo ng Ginoo magapanglihok diya silang kinabuhi. Kasama ni Saul of Tarsus, gikabig siya sa Ginoo, ang iglesia sa Jerusalem, kay gisaaran ni Ginoong Kristo ang iyang ubanan. So sa initabo sa dihang gihimo ang persecution, pagpanglutos sa maong mga sakop sa iglesia sa Jerusalem. Yung pa dito sa buhat 8 nagakatibulaag sila. Unya kung asa sila maabot higala ga-share sila sa Word of God, pulong sa Ginoo. Una kita di ta mauwaw. Kung na may mga taong way uwaw, mga Kristohanong gyud. Pero dili kay way uwaw hang nabisag dili. Dili imbitaron sa pangitan kasal pananglitan. Wa ta imbitara di mo adto ha. Di mo adto nga pana ako debi kay kasal bitaw ayaw gyud ni dapat mawaw ta na. Pero sa pag-share sa pulong sa Ginoo, di kita dapat mawaw. Ano naman pastor? Kaluwasan ko na sa itong mga minahal sa kinabuhi. Ayaw kaulohi ka lang gospel. Si Apostle Paul after his conversion, di ba? Yung testimony, nangita din siya sa mga apostoles, gusto siya makiguban na. After his conversion, this buhat 9. Share niya ang pulong sa Ginoo. Mabita ito nga, buhat pat yun si Saul of Tarsus kay nangasuko mo Diyo kay ang sumusunod ni Kristo ang iglesia sa Jerusalem nga gilutos si Pablo nakig-uban naman no si Paul dito nga gi-share ang pulong sa Ginoo
Unya naghatag og testimony si Apostol Paul di sa siyang sulat dito sa Roma 1. Sa tingin ni Paul, matod pa niya sa verse 16, Romans 1:16, "For I am not ashamed." Wala ko iga kaulaw. I am not ashamed of the gospel of Christ. Ano mga daw kasi mauaw? Kaya matod pa niya, "For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and then to the Greeks also." Kaya wala ko ikaulaw ang maing balita ni Kristo Jesus, kaya mao kini ang gahom sa sa kaluwasan. Mao ni ang power, mao ni ang gahom. Munang kita di sa church, bisag dako gasto mo igsoon, no? Kaya kita sa church, sa grasya kaluoy sa Ginoo niya. Salamat ha, again, sa mga nagatabang niini. Una, yung mga prayers. Unya, ang inyong mga financial support niya itong radio program, mga nakapadahinta, gani, karong tuiga, na hinadugang pipila ka mga radio stations, nga nagaprograma ta, ugusan nila, din sa General Santos City, no? Taod-taod ang gawali sa DXGS. Karon na napoy bag-o di ka po sa General Santos City, DXDX. Mana siya, alas 4:30 matag kaadlawon. Ay dari sa DXGS alas 5 man ta. Pero sa DXDX alas 4:30 matag buntag na, ha? Okay, so, usa ingon ni Paul sa Romans 1:16, "I am not ashamed." No, niya ikaw lang may balita. "For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Una nga, as a result of the preachings of the apostles, doon na daghang mga taong pangkabig sa Ginoo maigsoon. Na-establishar ang mga buluhaton, bisan pagani ang buluhaton dito sa Samaria, sa Judea, uban pang lugar. Manatong nabasa sa buhat ni Bibitaw, no? Acts chapter 9. Ang mga simbahan establisher niya itong dapita sa Israel before sila nakagawas dito sa Syria, sa Antioch, na mga simbahan sa panahon sa mga apostoles ang Israel. O kini resulta sa pagwali na sa maing balita. Igala sa iyong pagpaminaw, unti oras, no? Tayo pa ka masave, I may say, repent of your sins. Pangayog kaluoy sa Ginoo, unta ikaw iyang kaluyan, luwason, hatagan sa kaluwasan. Hinusuli mo sala, saligay si Kristo as your Lord and Savior. Kita-kita tanyo, ha, maigsoon, at ang makisunan, dre sa church. Sa itong prayer meeting. Handulog mga sa mga takna sa may stasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr. Sige, mga igsoon, ito tas pag-hisgot, of course, no? Dinis pulong sa Ginoo, ito ni ng iglesia ni Ginoong Jesucristo. But before that, niya di ay usa kanindot kayo nga saying, quotation, gaykan sa usas sa mga bantugan nga magtutudlo si Warren Wiersbe, no? Si Warren Wiersbe nga matud pa niya, quote, "If you look to others, you will be distracted. If you look to yourselves, you will be discouraged. But if you look to Christ, you will be delighted." Quote. Wow, karindot sa mga saying. Na? Kung matanaw ka daw sa uban, pinalig masamok rata. Hindi ka concentrate. Dito mo bito nang sa karputa matanaw sa Facebook. No? Kay alabinag natay yung nato mga classmate o mga kaila baka parenti, oy. Kuyaw naman siya. Ako, magpabili na naman gihapon nini. Na, discouraged na ta. No? Distracted ta. No? Manayon niya din ni Warren Wiersbe, if you look to others, you will be distracted. If you look to yourselves, you will be discouraged. Bitaw. May bagyogwa tayo wala tayo mga planos kinabuhi. Madismaya ra kita. Pero na usa ka butang giyon ni Wiersbe. But if you look to Christ, you will be delighted. Kalipay ka
kung dito ta motutok kang Ginoong Hesukristo. To mo bitaw na nga si Apostol Paul pahimdom ko nato nga di kita mo tandi nga tos uban pa ni Paul diya sa Hebrews chapter 12, no? We have to look to Christ, our Savior, manluluwas, our encourager, siyempre, no? Kaya diya kang Christ, may encourage maganda. Being, sabi si Christ gani para na to. Siya ang tanan, kung si Apostol Paul pa, no? He is our all in all, being the author and the finisher of our faith. Napay usa ka nindot nga saying, no? Ni Warren Wiersbe. Panya din if you are going to live by faith, then expect your faith to be tested. Sa daw, kung kita kinabuhi mo daw, pinasubay sa pagtuo. So, magdahom kita, mag-expect kita, nga to nga pagtuo, pagasulayan kini. Napasumpay, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. Quote. Pagtuo daw nga, dili masulayan, may pagtuo nga, dili kasaligan. O na nga, ang eksunan ko diya sa Ginoo, kung may tanggal kita nagtuo kang Christ, nagsalig ka niya, kanang nga maong pagtuuha, sulayan gina. No, manang naatay mga trials. O salamat, no, kay bisan pag-alit niya itong programa, nakahatag dakong tabang kanato, kay ma-remind magita matagadlaw, gikas pulong sa Ginoo. Itong mga pagsulay, sama ni Abraham, na later on, ito makita, human nga si Abraham, may biya ning kalibutan na kita nato unsa ang mga nagian niya sa iyang pag-serve sa Ginoo. Gikan pa dito sa Mesopotamia, no, sa Iraq. Kay Iraqis man dito si kanana ang Abraham, kay gikan mo siya sa Iraq. Basa na to na sa Joshua chapter 24 verse 1 and verse 2. Kuha siya sa Ginoo, o niya sa iyang pagsunod sa Ginoo, grabe nga mga trials. Nining tanan sa iyang pagtutok ngadto sa Dios, si Abraham, nahimo siyang madaugon, o gitawag siya sa Ginoo nga amahan sa daghang kanasuran, the father of many nations. So nindot kayo ning gigo ni Warren Wiersbe. If you are going to live by faith, then expect your faith to be tested. A faith that cannot be tested cannot be trusted. Sige, maigsoon. Atong ipadayon ng pag-iskot, mahitungod nining iglesia sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ito kita, no, nga si Christ nag-establisar sa iyang buluhaton sa dinhi pa siya sa yuta. Dili sa kana na ang Day of Pentecost ang pagtukod niya sa iyang iglesia, kay wala na si Kristo anang panahon na physically. 40 days gikan sa iyang pagkabanhaw, no? 40 kaadlaw gikan siya pagkabanhaw, miingkaya siya ngadto sa langit. Mana nga ang maong mandurunda nga gasulti sa iglesia sa Jerusalem, kanang Hesus nga inyong nakita, nga nawala sa inyong pananaw, sa inyong paghangad, pagsaka niya sa samang pagi mo kanaog siya in the same manner. Wala magtukod si Christ o iglesia sa adlaw sa Pentecostes, but during his personal ministry. Now ito isgutan maigsoon yung takna kining kay na may mga marka ang iglesia sa itong Ginoo, may ilhanan. Una nga
kung na instill sa atong mind kining maong nga truths, ato yung i-question atong kaugalingon, kini ba kang pundok nga akong gipasakupan o sa baka ni sa mga kaiglesiyan sa Ginoong Jesucristo? Kaya una, ang founder si Christ. Sa iyang iglesia, siya maong founder. Mateo 16:18, Colosas 1:18. Ikaduha, gitukod ni Christ ang iyang iglesia dito sa daplin sa baybayon sa Galilea, nasod sa Israel. Dito niya natukura. Kasi ito mabasa na dito matukod ni Christ. Mateo Kapitulo 4:18. Actually, kung ito nga kandag yung asa day pa nga makaingon tang Mateo 4 to kay kung atong tanawon maigsoon, no, gikan din sa verse 12, no? Now, Matthew 4, verse 12, now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. So, niya to siya sa Galilea. Niya, padaling kas pagbasa sa unahan, so, sa naglakaw siya sa daplin sa baybayon sa Galilea, seashore of Galilee. Tawag niyang unang upat ka mga disciples ni Juan Bautista. Si Pedro, si Andres, si Juan o si Santiago. Silang unang upat mga tinunan ni Juan Bautista, mga magtotoo nga mga bautismado. So muna nga sa pag-iyon ni Christ nila nga mga nangasave o baptized believers, excuse me, pag-iyon ni Christ nga, follow me and I will make you fishers of men. So dito maigsoon sa dinunod sila natukod ni Christ ang iglesia. Kaya ang kalugan sa pulo nga church is a called out assembly of saved, baptized believers, covenanted together to carry out the Great Commission from the time of Christ to the present time. Silang upat, mga bautismado nga mga magtotoo, nga natumantong ingon sa Luke 1:17, nga si John the Baptist mo'y mag-andam og katawhan, a people prepared for the Lord. So dito na natukod ang iglesia. Wala na matukod dito sa asa nga dapit kundi sa seashore of Galilee. Then ano sa matukod sa iyang kapanahonan. Unang ikatulo nga marka. Una, usbon ako si Christ ang founder. Ikaduha, natukod sa insaktong dapit, seashore of Galilee. Israel, ikatulo, natukod sa right time during the personal ministry of Christ. Dili sa adlaw sa Pentecostes, dili po sa daang tugon, kaya wala pa magpakatao si Kristo dito during His personal ministry. Then, ikaupat maigsoon, iyaning saaran nga iyang ubanan. Iyang gisaaran nga iyang ubanan. Then his Matthew 28, versikulo 20, og tanawa, magauban ako kaninyo sa kanunay. So, doon na gitawag maigsoon nga perpetuity. Mintag perpetuity gani, or continuity, gikas pagtukod ni Kristo, doon na walay bugto nga kasaysayan hangtod karong panahon na. Napadayron, Pastor, ang Jerusalem Church. Unang gitukod ni Kristo, napadayto sila. Dugera silang nangamatay. Gani ang katapusang apostol, si John the Beloved. Namatay siya. Wagan isa kalabang sa the first 100 years. Kaya around 98 sa AD, namatay na si John the Beloved. Pero, so wala, iglesia day Pastor ang Ginoo, kaya namatay man sila tanan. Sa wala pa mga matay ang sakop sa iglesia sa Jerusalem, nakaanak man
nakaanak. O usa sa mga kaiglesiyahan nga gikan sa Jerusalem Church, na verse na pastor nga na perpetuity. Kabantay mo diri sa Book of Acts may soon. Buhat kapitulo din sa verse 31, Acts chapter 9 and then verse 31. Kaya ang iglesia sa Antioquia hindi man ma-establisher sa Acts chapter 11. Sa Acts 11 na tukod ang iglesia sa Antioquia sa Syria. Pero kung tanaw na to sa Acts chapter 9, nanay mga kaiglesiyahan dito sa Israel. Tanaw ragod verse 31. Sugdan na to ni ang verse 29. And he spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Christians, but they went about to slay him. Ingon din sa verse 30, which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea, sent him forth to Tarsus. That's in verse 30. Kasi may kipasabotan na pastor nga maisugon siyang nagwali sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga iyang gisopak, gikalantugi ang mga Christians. Si Apostle Paul ni ang gipasabotan ni pagkakabig ni Saulo sa Acts chapter 9. Verse 31, tanawa. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria. Imagine that. Pag yung churches, di lang kay iglesia sa Jerusalem ang naa. Kaya kung mapauntay iglesia atong panahon na, wapay mga iglesia, ang Jerusalem church pa lang, di church lang unta. Pero nga nung nahimo man ng churches, subong na kugbasa, Acts 9:31. Then had the churches rest excuse me, throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. So sa panahon ni Christ may suon, or rather sa mga apostoles, no, sa wala pa gani ang iglesia sa Antioquia, mapundar rin sa buhat 11, may mga kaiglesiyahan na. Mao to yung mga anak ng iglesia sa Jerusalem. Kaya ang pinakaunang iglesia, mao man ang Jerusalem Church. Nga gipundar ni Christ dito sa daplin sa baybayon sa Galilea, nasod sa Israel sa iyang kapanahonan. So, nanganak ni, nanganak nagdaghan. Mao na nga ang iglesia lang sa Jerusalem ang walay inahan nga iglesia, kay mao man yung pinakauna nga iglesia. Malalagig si Adan o si Iba ba, no? Wala sila yung mga ginikanan, kay sila may pinakaunang taong gibuhat sa Ginoo. So mao na igala, no, nga ang kasimbanan ni Ginoo Kristo doon na gyud siya gitawag nga lineage, history. Kaya pag yun ni Christ, ubanan ko kamo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanunan. Kaya wala na iglesia sa Jerusalem ron, pero sawa palagi ito sa mangurot kamatay, nanganak. Hantod karong panahon na. Hantod miabot din sa dakbayan sa Davao, o nga by the grace of God, kini nga mong iglesia sa Davao himo sa, or rather nagkapamuhat sa Ginoo nga diin na mga missions nga na establisar, then na organized into New Testament churches, o padayon sila sama sa iglesia din sa Kitubod, no, sa iglesia din sa Lupon, sa Ray, no,
sa iglesia din sa General Santos City. Later on, kaya uban na itong mga missions, i-organize usab kini. Muna nga, dunay perpetuity. Mahimo nga mabot ang panahon, kung hindi pambalik ang Ginoo, mawa na ng iglesia sa Davao, apan sa dili pa mi mga hurutong kamatay, na naman po yung mga iglesia gikan ni ini. Nga diin, nagahimo na sa mga missions later on, ilang mga missions, mali apo na po sa Davao, mga apo na po na sa Davao ng mga simbahan, maghimo na po mga missions. So, nga na may so ng kanabang pamaagis Ginoo. Day oras day, salamat sa panahong gihatag ka na. Ito sigurugma, itong isigutan maikso ng pipila sa mga doktrinang gibilin ni Christ. Si Christ mo'y himo, nagbutang aning maong mga pagtulunan din sa iyang kaiglisyahan. Nga diin padayon sa nga ginamantala hantod karong panahon na. Nga usan yan na, kanyang ginimpasize no, sa atong kauban itong programa, Attorney Limbel, doktrina sa grasya. Nga tao, sa kaluwasan niya, tanan, binuhatan sa Dios. Gani, igala, tiri, ikaw karon siyang pagkuminaw, pagkamasay, by misay, come to repentance, no? Then trust Christ as your Lord and Savior. Atong pahibalo sa mga kusap pa ha, nga ugmang adlaw ha, atong panimbahon, no? Atong gihang your Brother John Ruben, din sa Labon, Brother John, Brother Romel, din higapon sa New Bohol, o Brother Timmy, din sa Kapatagan, Brother Dexter, din sa Santa Cruz, Brother Lino sa Sagayin, Asuncion, o Brother Mario, din sa Mawab sa morning, sa hapon, din sa Tagum City. Salamat sa inyong pagpaminaw, hantudog samang takna o sa samang istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atop Jr. o Atty. Lemuel Atop, manamilit magaingon ng Diyos, magapanalangin, kanatong tanan, daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa programa, The Sovereign Grace Hour nga gidumalahan ni Pastor Andres Atop. Okay, mga kaigsunan, no? Alang sa tuang pagtimbaya sa usag-usa nga naminaw nini ato nga programa karon, no? Good morning sa matag usa nato og shout out nako tanang naminaw karon either sa tong wall sa Facebook o misulod mismo dinhi sa to ang live. Salamat sa Ginoo sa pagpaminaw nato, no? Salamat usab sa yang alagad nga si Pastor Atop nga diin may bahin-bahin ini sa mga pulong sa Dios nga ni kanato. Nindot gyud kay ang kabuntagon labi pag yuna na to ang mga pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, ako ang pagtimbaya dinhi or pag-shoutout kay Brother Bernaldo Pisanya dinhi sa may Bislig City, Agusan del Sur. Dinhi sa Surigao del Sur. Kay Pastor John Valentin, pastor sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Morning ni mo dia Pastor. Og sa imuhang programa ganiha, no? Naapon na programa si Pastor John Valentin. Amazing Grace Hour dito po ni sa T-Radio FM sa Midsayap, North Cotabato. Okay, North Cotabato. Hey Pastor, good morning ni mo dia og malipay yung pagpaminaw uban sa imong tibok pamilya. Og dinhi usab kay Brad Salio Pilino, no? Dinhi sa may asa gay nalapitay mo Brad, padada mga Brad, no? Or diri kadapit sa may gihing, no? May pagpaminaw ni mo diha o kita tapuhon diha sa quarterly fellowship sa gihing sa church ni Pastor Roger Rela Torres. O mga kaigsunan, again, no, di ta malimot sa pagpanugyan sa tuang
kinabuhi nining adlaw diya sa gamhanan kamot sa tungbay nga Dios. Ug di ta malimot no, usab sa pag pasalamat kaniya nining adlaw. Okay? Diyan na sa tataman mga kigsunan og temporaryo tang magbulag-bulag. Nining ato ang pagpaminaw para mapulong sa Dios pabilin dinhi sa tong kasing-kasing. Mga kigsunan, hangtod sa sunod nga panahon og gayon, dalaygon ng Dios sa matag usa kanato ug sa tong kinabuhi.